morning po mga kababayan, sir. This is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 16, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may hostel and residences. Dyan yan sa may Aurora Boulevard, Manila, Ermitaño, San Juan. At dadalhin po natin sa may Lumiere Residences, sa may Pasig Boulevard, Bagong Ilog, Pasig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti. Ang nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin itong ating susunod na mission. So baka mangyari po yan kung hindi pa unla ka ng prosecution with percent on the evidence. And if you go back to the second envelope, na binuksan niya, sabi nga na ilang mga nagbanggit niya na nag-over ng mga panahon ngayon, eh parang hindi naman siya sa madalas hindi siya reachable. Hindi siya malaki na hindi malaki ang window sa Parang walang bigat. Yung mga nagkwento nakita doon na Ito mo, kunyari, assuming nag-granting na nabuksan, wala naman panaglaman, wala naman pwede na ebidensya. Sana, presidente pa rin pera. Diba? So, ito, yung box na yan, wala naman naman yan, at wala namang dokumentong pwedeng i-present ng prosecution, di ba lang naman? So, merong mandokumento at cross-examination or during the time that they have to present evidence as a defense, nakita na pagdaanan, lahat ng mga entries sa mga yun at sinabi ng PK, hindi naman tama yun, hindi mo rin silang defensa. So doon ng mga tenant or judges, wala nga parang bigyan na defensa at saka dokumento, ako yun. Pakita lang natin muna, bago natin sabihin huwag natin ipakita. kahapon, isa lang napatunaya ko. Maganda, posible kaya maging nagtatanong na lang, parang magsasagawa ng direct examination si Congressman Joko at sa panig na magsasagawa ng cross-examination ng Attorney Mo. Mukhang walang hirap para sa mga judge kasi sa sanit na mag-constitution, Panyero Maliacan na mag-isarap yung pagkakalang. Kalmado silang dalawa eh. Pero po naman, sabi yan na, dapat naman gano'n eh, hindi naman kaaway naman. We're all professionals and therefore we're all Filipino people. Masusi natin tingnan mga ebidensya at the same time, nakita natin sa tao, tayo mag-present ng tao at hindi nagmumurahan at kaaway. Sana yung mga senador, Manlalait kayo na yung AP, yung ikaw ano ba, ano grade? sana yung mga senador din kalma. Lawyer ako, ikaw. Oo, tsaka sabihin pa, nakamonin pa kung saan galing eskwela. And hindi ganun po, naman ganun. Let's all observe political courtesy at saka pagpupugay sa isa't isa. At hindi naman natin makikita katotohanan na magmumurahan tayo mag-aaway tayo sa harap ng tao. The fact that is emblematic of what kind of people we are. Be sure to the people that that behavior, then hindi po magkakayata yan sa mga. Thank you po sa inyo, Pero attorney. hindi ko sa ulitin at maraming salamat sa pamamahal. Oo, next time sinabi ko kasi meron akong conflict sa schedule dito sa interview. Alam namin kung gaano kayo ka-demand kayo. Okay, thank you. Thank you sa inyo lahat. Maganda. Attorney Rico Domingo, past president of Philippine Bar Association. Maraming pag-usapan. Pero nawa natin. At meron pa naman tayo mga susunod na pagkakataon with Attorney Rico Domingo, mga kapuso. Ang lead convener ng movement against disinformation naman. Gusto kong balikan yung sinabi mo. Nag-enjoy ako dun sa oral arguments kahapon. Napaka-kalmado, Hindi napaka-lina. ba hindi ko halimbawa mag-leader ng examination si Congressman Chalchok?
mag-o-object si Attorney Power. Baka, ano, mukhang hindi yata maganda tanong. O sige, sorry. Yung mga ganon, di ba? Wala nang laitan. Di ba? Pero normal din naman yun, nagkakaroon ng objection. If you want to stress a point. But Your Honor, if you're honest, Ano tuloy po natin yung usapin. Marami pa tayong malalaking problema at paksa pag-uusapan na. Hindi lang po ito impeachment mga kapuso. Kaya tutok hanggang alas 10 tayo ng umaga. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes, July 16, 2026. Babalik na tayo sa 1 walang personalan. Labanan na fake news. Dapat totoo. 1-on-1, walang personalan. Number 1, DZWB, Balitang Totoo. Bakit right mo dito? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hanggang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung sumuko na. Minsan na akong sumuko ng iba. Yan ako niya. Kaya balikan yun ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam mo, siyang na ako sa right. Kaya ako, kailangan siyang. Right medicine, right medicine. If this is present ka, Dr. Doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicine. Kailangan right med. Pero, hindi nakita rin niya. Trust me. Trust? Big word. Pag-mami ka na, Totoo your yun. maternal instinct always kick in. Magkakaiba man tayo, pareho pa rin ang instinct natin mga nanay. And the Nakadepende yun instinct sa meets science, You know, it's the right choice. Nature's spring distilled drinking water. with its 12-step process that ensures safe, world-class, High-quality drinking water, trusted by doctors. trust your instinct. Choose the trusted distilled water brand by doctors. Bakit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din sa lusugan with breast time drops. But sa kabag, breast time to the rescue. Yun ang quality yan. Dimedicon is the generic name of breast time. Because for this, consult your doctor. Dimedicon breast time to the rescue. Ang lamig. Teka, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Hon, ano ever best place mo in the world? Siyempre, I'm here with you. Everest Air Conditioner. It's clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Big quality and quality. Good morning po. Health, wellness, and energy saving. Ma'am Lay, Everbest and- from Everest. DZWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. 1-on-1, walang personalan. 9:26 na ho ng umaga, may nag-message dito na meron pa rin daw pong nagpadala ng notice of disconnection. Sabi ko, Bebes, anong topic yan? Ayaw nga pala yung Meralco. Yung Meralco, Oo, di ba dapat- natin yung ARC Dapat notice ko na yun. hanggang October. Walang putulan. Pero yung notice of disconnection, hindi ko lang alam kung kasama yan sa hindi dapat ginagawa ng mga power distributor, hindi lang Meralco. Kasi kung hindi ka nagpagbayad, dapat paano nga nung para ng pag-abiso kung hindi notice of disconnection. Pero hindi mo nagpupulot. Baka Ito naman, malinaw po niya. baka automatic kasi yun sa kanilang system, computerized kasi ang mga yan eh. Ito kanina kasi nag-usip namin yun ng ERC sa mga nagsimula kami dun sa mataas na singilin. Oo, ayan. Ako, Kami, sunod-sunod ang reklamo. relate ako dyan. Ako rin, isa ako sa mga sobrang taas. Bukod dun sa mahal, taas ng bayan, yung mga reklamo bukod dun sa mga kabila na binabayaran, yung mga kawal ng kuryente, yung mga nakatabingi na matutumba ng kose ng kuryente, mukhang parang sa singilan, okay kayo eh. Pero doon sa maintenance, no? Reservation din. Kita nyo naman kung nag-reservation ng maganda, yung inyong mga consumer. Dito nga eh, yung tubig ko rin eh, biglang tumaas. Hanggang na doble, nagulat ako. Paano ba nakakatip yung tubig mo sa kuryente mo? Teka lang. Halos 2,000 yung bill ko sa Wow! Wow! kaysa sa tubig. Tanungin mo ang kapitbahay mo. Baka may nagkakarpas na sa kanila, hindi ko alam. Kampanya. Ito muna, report 2 muna tayo. Mga kapuso.
Christian Manyo tayo, Kati. Kampanyang Yes to Ayos, dinala ng MMDA sa Pasay City. Detalye mula kay Christian Manyo. Christian. Ang pinuntahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Pasay City ang kampanyang Yes to Ayos o programa na naglalayong tulong ang pagiging disiplinado at responsable ng publiko tungo sa mas malinis na lansangan, maayos sa kapaligiran at pagligtas sa komunidad sa ginagawang aktibidad dito sa Timoteo Paes Elementary School. Nagpahayag din ng suporta ang Boys and Girls Scout of the Philippines sa inisyatiba ng MMDA. Ay KFC Chairperson Don Artes, ang Yes to Ayos ay hindi lamang slogan, kundi isang pagkilom para imutin ng lahat na maging disiplinado para sa mas maayos sa Metro Manila. Kulang na lamang ng yes sa pagtapos tamang kawiran, yes sa pagsunod sa batas trapiko, yes sa reuse at recycle, at yes sa tamang pagkatapon ang basura. Una na dinala ng MMDA ang programa sa Malabon at Patero na pinaasahan pa sa ibang lungsod sa Metro Manila. Ako, sa Manila, Television sa Radio, CCWB, Balitang Po. Maraming salamat, Christian Manyo. Ang dami rin? Oo. Siguro, baka hindi lang ako. Manila Water. Ang angka sa leadership vacuum habang wala pang napipiling susunod na pinuno ng AFP, si Pangulong Bongbong Marcos Binawi Huyan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Detalye mula kay Mark Paganalan. Mark! Kaya sa mga forces of the Philippines sa AFP ang pagiging katakas ng kanilang inagyaman at kanilang operasyon. Ang AFP spokesperson Colonel Margaret Padilla sa halatag ng sistema. Ang AFP lalo na kung wala pang napipili ang kanilang commander-in-chief na si Bongbong Marcos na susunod na AFP chief of staff. Panawa na sa sandali wala pang permanente na may talagang pagsabi ng pagre-retiro ni AFP chief of staff General Roger Garner Jr. Sa 2021 hanggang sa pagkapalaga ng isang officer in charge o OIC. Dahil sila hindi maaaring magkaroon ng leadership vacuum pa. Sa kanyang panig, sinabi naman si VP Public Office Chief Career Resources Trinidad na managing matapat ang Chief of Command, ilagay niyang doktrina, rules of engagement at panukuna sa hanay ng militar. Ako sumay pakalaman ng CMA, Super Radio, sinubagis palitang totoo. Maraming salamat, Mark Paganalan. Yung iba, naririnig ko rin na may pagtaas. Although alam natin na nagpahayag sila na meron sila mga gagawing adjustment. Yung mga nakalipas na mo. Oo. Pero pinapagin mo from ano yung Mga 400 kami eh. kada Ang panahon. buwanan. Oo. Tapos ngayon naging halos 1.7. Hindi naman nadagdagan ng tao yung bahay niya. Hindi. Hindi naman nadagdagan kayo na paligo. Hindi naman nadagdagan. Nadagdagan ng slig, pero hindi naman yung alam mo yun, yung tamang-tama lang naman. Kaya ako natatanong yan, panahon ng SONA na ho sa July 27. Oo. At itong mga panahon po ito, nagkakaroon na po ng assessment ang mga nasa executive department. Lalo-lalo na iba't ibang mga department ng pamahalaan para makapagbigay po ng makapagsumite ng kanilang accomplishment at mga future project na maaaring maging laman ng SONA ng Pangulo. Ako, isa sa... Hindi nawawala lagi yung problema sa mga basic services. Kuryente, tubig, traffic, etc. basura. Ngayon po, ang numero uno, dapat na ibabalik ng pamahalaan kasi sa taong bayan na boboto sa kanila. Ito po talaga dapat na pinagluto. Kaya kapag kanyang up from 400, ikaw naghalos na naman libo binabayaran. Baka naman may multong naliligo sa bahay mo hindi. Hindi nakikiligo, pati buong barangay pala namin, ano? Ikaw ba nakakasiguro na walang gumagamit ng tubig sa bahay mo? Uy, pero ito isa sa mga nabanggit mo po yung SONA, no? Isa sa mga aabangan natin kung ano magiging takbo ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon pagdating sa yung mga korupsyon, di ba? Kasi yan yung naging Nag-trigger din sa kanyang mahilan na matayo. nag-trigger nung investigasyon sa flood control. May tuturing kayang accomplishment yung pag-iimbestiga at pagpapakulong ng ilan. Dahil bagamat alam natin na dapat po natin nakapatay sa ebidensya. Due process nga sinasabi. Yung lagi natin binabanggit, it's not what you know but what you can prove. Ano yung nakatupento maaari ka prove dito. Kasi hindi sasapatuloy na, hindi, posible, hindi, wala kang alam. Ikaw ay pinuno ng gato, hindi yung basta-basta gato po yun. Kailangan may mga patunay, may mga circumstansya na magkasabi na kung hindi ka man gumawa, eh meron kang dapat ginagawa na hindi mo ginawa, meaning yung commission, sin of commission.
kaya nagkaroon ng ganyang uri ho ng kontrobersya. Kaya kailangan talaga yung matibay na katunayan, di ba? Matibay na pruweba. Although, kabitado ninyo, Pati, may naniniwala kami na bukod dun sa mga nai-involve ngayon sa mga flood control, Oo. meron pa siguro dyan. Kasi, ang laki, pag yung pinakita ng Pangulo yung halaga, laking halaga nito. Baka hindi lang ito sa legislative. Baka pati sa executive. Ayun nga, may mga nababigit sa executive department at maging doon sa may mga nabagit na mga pangalan din nila. Like for example, yung sa COA. Yung may binagit doon sina Diskaya at sila pa mga na-interview mga engineer. May nabagit sa community. Nakalimutan ka ng pangalan ng isa na parang meron yata asawa o kamag-anak pa sa COA. Na siya rin ang contractor. Oh, di ba? Oo. Conflict of interest yun. Kaya yun Ano na eh? mga simpleng pagkakataon na yun na akala ho natin simpleng conflict of interest lang. Pero maaaring may mas mahalagang kaugnayan dito sa ating iniimbestigahan na anomalya. Sabi nga ng Pangulo sa isang podcast interview, di ba? Napakalaki ng kultura na nga siya ng korupsyon sa gobyerno. Di ba? Ito ay isang bahagi na talaga ng gobyerno. Paano mo nga naman lalabanan yun? Although, syempre, yan ang kanyang trabaho, di ba? Bilang punong ehekutibo. At yun ang yan ang ating babantayan. Ano ang kasunod doong mahiya naman kayo? Oo. Mahiya pa rin ba kayo? Yung kasunod nyo nahiya pa kayo? Mahiya pa rin kayo? Ano pa yung mga dapat nating malaman sa ginagawa pong pagtugi sa mga Borgia po sa Dumalyang yan mga kapuso. Ito po mga pangyayaring ito, marami sa atin naniniwala, panahon na siguro naman talaga para patuloy na itong walang pakundangan na gumagamit o lumulos tayo ng bote ng pamahalaan. Panahon na rin naman siguro. Lalo na doon sa yung managayabang ko yun. Diba yung flood control na yan, yung mga anak ng mga contractor, ng asawa, ng Mga influencer. pati yung girlfriend ng mga contractor, girlfriend ng mga congressman, pinagmamalaki nila sa sila yung mga biyahe. At hindi nila mabilang kung magkano yung kanilang ginagasta pag kakain o pamibili sa mga mall. Yung mga suit nila, di ba? Pinagyayabang yung kotse, di ba? Lalo dito sa punto na yung kanilang kahanan na congressman. Ang daming iniisip na ipon sa ganito ganyan at parang pinagmamalaki na kaya mong bumili o kaya mong magkaroon ng ganito. Malaking halaga ng salapi na talagang pag nakita mo, wow! Ang klase ito. Congressman pa to kapag anak to ni Elon Musk. Yung iba nga Na eh. nag-iisang trilyonaryo sa buong mundo. Yung iba nga, di ba, mas mahal pa sa mga, mas mayaman pa dun sa mga ibang mga atleta ng NBA. Di ba? Mas mayaman pa kay Beyonce. Yan ang ating tututukan mga kapuso. And speaking of kapakanan ng ating mga mamamayan, nasa ating linya po mga kapuso, nila pa mga sabihin na maaaring may kaugnayan po sa ating pinag-uusapan si DMW, Department of Public Works, Secretary Hasle Pagdaka sa ating linya ng mga kapuso. Secretary Pagdaka, good morning po. Si Orly at si Cathy po ito sa DCWB. Good morning po, Secretary. Good morning, Ka-Orly, Miss Cathy, at kanya sa Gamunaning Tagapanood. Gusto ko na po lang, nakaka na siguro, Cathy, kumusta po yung ating mga seafarers, Pinoy seafarers, dahil mukhang may nararamdaman ng panibagong tensyon sa Middle East, lalo sa Strait of Hormuz. At baka, huwag naman sana, pero baka meron tayong mangyari naman ng mga Pinoy seafarer na maipit doon sa Gilian at ma-hostage na naman doon sa lugar na yun. May balita pa kayo, Secretary, at maaaring complaint at pagkakas ng ating Pinoy seafarer, Secretary Kapta. Okay. Unang-una, hindi ko muna mga 3,000 plus, no? Mga 3,780 seafarers na ang nakalabas ng Strait of Hormuz. However, meron pang hindi kumulang mga 3,000 na naiiwan na seafarers natin. So marami na nakalabas pero meron pa rin malaking bilang na naiiwan, no? At representing around 400 ships, 400 ships yung 3,000 tripulante. Ngayon, may mga nag-exit, meron mga dalawang na atake na nagsububong na mag-exit.
ang good news sa kanila ay naatake, yes, yung kanilang barko, pero nakalabas, no? Nakalabas ng Strait of Hormuz. Pero sa ngayon, sarado muli, nagbabalak muli na lumabas Strait of Hormuz ng mga barko. Pero noong July 6 at July 7, nakalabas na dalawang barko, yung yung Al Recayat at yung Wadian. Tigla 15 tripulante ito, nakalabas na sila at isang araw nakauwi na yung doon sa uling barko, yung Recayat. So, patuloy na lumalabas, nakakalabas, mga 3,700, pero at the same time, 3,000 mga naiwan pang tripulante sa loob. But the good news din sa kanila, ng mga naiwan sa loob, is may adequate supply sila. We are monitoring on a 24/7 basis through their license manning agencies and ship owners yung kalagayan ng mga tripulante natin sa loob ng Persian Gulf. Sila ay patuloy na nanitimpihan. Hindi po sila nakatinggan o idle, no? Sila ay health hostage o ano pa man. Sila ay nanitimpihan. Patuloy ang paggawad sa kanilang mga benepisyo at sweldo sa kanilang mga pamilya. So they are still serving their ships. Their ships continue to be seaworthy, pwede maglayag. Hindi sila nalalagay sa alanganin o panganib sa pagamat sa loob sila ng Persian Gulf. Kaya tari, dinamig ko lang, sinabi niya may dalawang barko na matagumpay na nakalabas sa kabila ng pag-atake. Anong klase atake? Ito ba yung napaputukan o pinapatamaan ng misa? Kaya yung isa, natamaan ng diesel, yung isa, hindi malina mo ano yung tumama sa kanyang projectile, posibleng diesel o drone. But the first one, nagkakagayat on July 6 and Wadian on July 7. Pero parehong nakalabas at in fact, in the case of the Recayat, nakanaog sa Oman at nagpapasalamat muli tayo sa Sultanate of Oman at nakauwi na yung mga tripulante. However, yung Wadian, yun po ang inaantay pa natin ng update kung paano kung saan nakalayag ang Wadian. Okay, para po sa amin na hindi po nakakaintindi ng sitwasyon doon sa Strait of Hormuz, bakit po hirap po kakalabas yung 3,000? Of course, inaatake po sila, no? Pero hindi po natin sila pwede kasi i-repatriate, hindi katulad ng mga OFW na nasa lupa lang, di ba, Secretary? Miss Kathy, I want to be clear. Nasa loob sila ng Persian Gulf pero hindi sila inaatake. Sila ay nasa loob. Nagkakaroon ng tunggalian between the US and Iran tungkol doon sa pag-exit ng Strait of Hormuz. At therefore, hindi regular ang paglabas yung typical na sitwasyon na maaaring madaling lumabas sa Strait of Hormuz. So, masela ng sitwasyon. May mga insidente nga katulad ng dalawang barko na mag-inpo na nagsubok lumabas pero naatake. Wala naman nasaktan ng tripulante, pero yung mga nasa sa loob, hindi po sila inaatake. Nandun lang sila. And as I mentioned, hindi sila idle, hindi nakapakasay ang makina ng ship, hindi sila nag-stranded o ano pa man. Sila lamang ay nandun at nag-aantay na makalabas. Operational pa yung ship, they are manning the ship, they are still operating the ship at patuloy ang kanilang mga sweldo at pagpapadala ng mga sweldo sa kanilang at benepisyo sa kanilang mga pamilya. And then sa supply, basic supply, tubig, pagkain, etc. Hindi sabi ko kanina that we are monitoring through their manning agencies and ship owners na dapat patuloy ang pagbibigay ng mga supplies. Yung mga supplies nang galing sa coastline, sa Saudi, Qatar, UAE coastline, dinadala doon sa barko. Hindi kaya dahil, ewan ko naman, ito yung balita na kaya hindi makalabas dahil merong mga usapin ng exit fee. May balita kayo, Secretary? May mga usapin na gano'n pero hindi na ako mamarinig sa gano'ng larangan kasi DMA siguro ang makakapaghayag. Pag DMA siguro na only ang makakahayag ng mga gano'ng aspetong politikal. But yes, may mga balita tayo ganyan at may mga detalye pa kasi may dalawang rota yung
rota, yung pag-exit kasi may dalawang rota yan, yung exit na malapit sa Iranian coastline at may isang exit route na malapit sa Omani coastline. At itong dalawang tinatake, nila baga dumikit sa Omani coastline. So dahil doon, di umano, ay inatake sila ng Iranian side. Kasi gusto ng Iranian side sa Iranian coastline. So may mga detalye gano'n na yung exit poll na nasabi, but I will just defer to the DFA on those political aspects. Secretary, yung pong ating mga land-based OFW naman, kamusta po at meron po bang mga request pa rin for repatriation? Yes, kahapon lamang pinulong natin muli ang lahat ng ating mga posts at medyo humupa na ang mga requests for repatriation. Siyempre, merong mga ulat na itong mga huling araw na sumiglam na naman muli ang hidwaan, ang palitan ng hostilities between US and Iran. But ang ulat na natanggap ko mismo sa ating mga labor attaché sa hapon is hindi ganun kasilaganap, let's say, nung Marso, ang pangamba at yung mga pag-atake ng Iranian side. So, mas targeted ang mga inaatake, mga bases, military installation, at hindi sa civilian area. So, in other words, hindi kasi yung pangamba ngayon. Merong patuloy na pagsasagawa ng mga economic activities, social business activities doon, economic life ng mga kababayan natin at mga negosyo sa gitnang silangan sa Gulf State. So, but of course, said that, we continue to be under the directive of the President na magmana ng sitwasyon kami ni Secretary Lazaro. Kaya naman naging maagap at maigi yung magpapalikat. Hindi lang yung magpapalikat, kundi with 10,500 already doon sa mga nananilipan, yung apektado ng economic situation doon, yung ng ilang mga negosyo, lalo na sa mga hotels at restaurants. So yung mga workers sa airports, yung mga workers natin doon ay naapektuhan. So kulang 18,000 na nabigyan natin ng financial assistance across 5 countries na naapektuhan ditong sitwasyon. Itong pinapagin yung assistance, isa po ba dito yung maaaring ipagkaloob sa kapitado mga OFW through yung action fund na pinapagin? Yes, that's right. Exactly ka, Orly, yung financial assistance. Dalawa yan. Financial assistance, $200 financial assistance kahit paano magtawid sa kanilang sitwasyon. At pangalawa, yung grocery items, binibigyan sila ng mga basic necessities such as mga pagkain, bigas, iba pa mga basic necessities. So meron niya silang mga food grocery kit na pinamamahagi. Hindi pa kasama rito yung pwedeng mga livelihood o maaring tulong sa kanila sakaling ayaw nila bumalik sa ibang bansa. Yung pag-uwi na yun, yes, of course. Mahalaga din yun, yung National Reintegration Network. Maagap yung aksyon ng Pangulo dito kasi 2 years ago, nung pinagbuklod niya lahat ng government agencies sa reintegration ng OFWs, kasama ang DFW, ang DOLE, ang OWA, ang DTI, ang DA, ang DOT, at iba pang mga kagawaran, kung saan ngayon nagpupuntak tayo ng mga job and livelihood fairs. Nakakailan na rin tayo, higit kumulang mga 12 job and livelihood fairs lang nasagawa natin mula ng March repatriation efforts. At marami na rin mga 40,000 OFWs, return OFWs ang nasilbihan nito mga job and livelihood fairs na ito, which includes yung mga job matching, livelihood matching, pagbibigay ng mga tulong kapital katulad ng ginagawa ng DTI at ng OWA. So yung mga ganong bagay ay ginagawa natin na ngayon. Sapat pa po ba yung pondo kasi nung pong nag-umpisa, yung unang sumiklab nung itong atensyon nung Marso ay humingi po kayo na additional na budget sa gobyerno. Sapat pa po ba? Mukhang magtatagal pa po ito, Secretary. Yes, of course. Itong ating
yung anunsyo ng ating Pangulo, siguro may 3 linggo na ang anunsyo ng ating Pangulo na sinabi niya may 3 billion peso supplemental fund na-download sa atin. And of course, ongoing na yung ating pagsasagawa ng mga tulong pinansyal, yung mga nabanggit ko kanina, basic necessities na hinahatid natin sa mga OFWs on-site. And then yung mga sa nanumbalik ay yung repatriation, ganyan doon sa mga nanunumbalik. Nadaanan natin na dito sa repatriation effort, hindi lang pagkatid sa airport ang ginagawa natin dito, merong mga land transport. Kasi kung nagsasara yung mga airports, let's say sa Marine at Kuwait, ay hinahatid natin sila sa Saudi border, their respective Saudi border points. At so may land transport hatid din sa Lubong airport din sa borders. And then fly out point Saudi. In the case of Israel, ang hatid sa land border ay through Egypt at fly out naman through Egypt sa mga iniligan from Israel. And sa UAE, dahil bukas naman ang airport mas regular, ay nandun nagmumula ang accredited commercial flights natin kung saan sagot natin ang plane ticket ng mga repatriate natin. OFWs interdependent. Hindi lang OFWs ang iniuwi natin. Siyempre, ang OFW hindi kasama ka na. Diskusyon na sa akin dahil nararaman lang lagi nababanggit yung OFW lounge para sa ating mga Yes. Hindi ko alam kung alin na ba ito? Terminal 1 pa rin ba? Nila Aquino. Meron na silang mga ilang airport natin. Pwede pa rin po ba ito? May makakasadi pa rin comfortable pa rin po ba? May pagkain pa rin. Tama. Oo, di ba? Yes, of course. Of course, merong 2 million na natindihan ni Atin Tiway sa una ng Tangkoa sa Naiya 1 at Naiya 3. Kamakailan lamang nandun kami ni Atin Tiway sa Cebu Mactan Airport saan nagbukas ng lounge na rin. Umutos ng ating Pangulo sa kanyang pangalawang zona. Ang pangalawang zona niya ay a lunch in partnership with the DOTR, with the airport, with the 90, Sir Ramon Am. And then of course, yung pagkakaroon natin ng lounge na rin sa domestic airports, kasi tulad ng Zamboanga, at natin dito magbubukas kami ng kamihan dito sa Lili, at may airport na namin. Ang bubuksan na muna namin is a kamihan sa tahanan. Hindi ko dyan sa lounge basta kamihan. So, doon natin sinisimula dito sa Davao City Airport. But anyway, there will be appropriate announcement for that. But yes, Clark is another one. It's sure Clark Airport. So, ongoing ito, 2 million na ang nasilbihan. Ngayon, yung balita siguro sinasabi nyo ka-orly yung recent na nagkaroon lang ng rules sa lounge. Kasi meron siya yung mga kababayan 48 hours before the flight na sunod 24 hours before. So, kung bumagal ang turnover, maraming hindi natatagawin sa mga paalis na talaga. So, yun lang, regulate lang ni Admin CY. So, 6 hours ang hapon. Secretary, pinagkikisuligaan pa rin sa mga concerns pa rin ating mga kababayan at mga mahalagang mga atensyon. Maraming salamat sa ibigay ng impormasyon na ito. Maraming salamat sa inyo, Ka-Orly at Ma'am Cathy, sa inyo sa pakinig ka ba? DFW Secretary Ashley Pagtak, mga kapuso niyo po napakinggan. 9:52 ng umaga, 1-on-1. Walang personalan. Dapat totoo. 1-on-1, walang personalan. DCWB, Balita Totoo. Alamin ang haba o ikli ng iyong buhay base sa iyong blood type. Panoorin muli ang lecture ni Dr. Ediner Campano sa Usapang Kay Galing segment sa Hiling Galing. Hiling Galing, mababawal live tuwing Sabado, 9:30 a.m. sa GTV at mapakikinggan sa TC.
dire-diretso siya. Kahapon ay nag-umpisa na yung active threat drill, active shooter drill. Kasi hindi lang shooter, pati yung mga pananaksak, ganyan. Oo. May drill yung mga estudyante, bukod pa yan sa fire drill at earthquake drill. Pa ito, para ma-prevent yung karahasan sa paaralan. Alamin natin mula sa mga pagkula. Ayan. Nakabilin po natin si Ginong Billy Rodriguez, National President of Parent Teacher Association or PTA National Philippines. Good morning. Good morning po, Sir Oli, sa Pagkakito at magandang umaga po sa lahat. At ang dami pa rin mga drill. Ayos po, na-discuss na yun ni, Senador, Senator Ma'am Pino, at si, Asik Garmano, napakaganda po ng, na kanilang ginagawa ngayon. So, tawag dito, sa ginagawa ngayon ng ating, yung ating, pinapataas ang security at naman ng mga bata,